Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. 50 taon na mula nung magdeklara ng batas militar ang dating Pangulo at diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, isang Marcos na ulit ang Pangulo. Balikan natin ang mga totoong nangyari base sa facts at history tungkol sa mahalagang bahaging ito ng ating kasaysayan. Balik tayo sa September 23, 1972. Ito yung unang araw kung kailan idineklara ni Marcos Sr. ang martial law. Sa unang araw pa lang, 7 public utility companies agad ang ipinasara ni Marcos. Kabilang dito ay ang mga kumpanyang nagpo-provide ng serbisyong kuryente, tubig, telecom at transportation. Hindi rin nakaligtas sa shutdown ang mahigit 400 media outlets. Kasama na rito ang maliliit na radio stations, newspaper publications, pati na ang ABS-CBN. Sa kabila ng pagsasara ng mga media outlet, may ilang pinayagang mag-operate gaya ng Canlaon Broadcasting System at ibang broadcasting company na pagmamay-ari ng mga crony ni Marcos Sr. Yung Channel 2, nakabalik siya pero hindi ABS-CBN, BBC, Panahaw Broadcasting. Kasi kinuha siya ng mga ni Roberto Benedicto. Pero it was Channel 2 o yung channel ng ABS-CBN. Ipinaaresto rin sa unang araw ng martial law ang 4 na senador na kilalang kritiko ni Marcos. Sina Ninoy Aquino, Pepe Diokno, Ramon Mitra Jr. at Soc Rodrigo. Bukod sa kanila, nasa 8,000 sibilyan pa ang ipinadampot sa loob lang ng isang araw. Kabilang dito ay ang mga journalist, estudyante, manggagawa at opposition delegates ng 1971 Constitutional Convention. Ito yung unang 3 buwan ng 1970 na napuno ng mga kilos protesta at demonstrasyon ang kalsada ng Maynila laban sa dating diktador. Nagkaroon ng SONA doon sa Old Congress Building. Ito yung before the start. Yung sa mga protesters na napanood sa TV. So, yung resulta nun, napanood, nagkaroon ng mga indignations, halimbawa may nag-resign, tapos may nagtawag ng malakihang rally, yung tinatawag na Battle of Benjolas. So, yun talaga, larak yung... So, kasi nga parang yung 1969 elections was ang tawag noon, it was the most fraudulent, saka most violent elections, halos on a daily basis, parang ang daming nag-rally. So maybe yung issue, merong patungkol din sa Battle of Benjola. Sumaba yung mga jeepney drivers kasi natataas yung presyo ng langis, price of tuition fee, tumataas din. So yun, halo-halo, maraming sectors yung sumali at doon nabuo yung maraming grupo. Ginawang basihan ni Marcos ang pag-aalsa ng mga communist group pati na ang pag-ambush sa dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile noong September 22, 1972 para ideklara ang martial law. Pero mismong si Enrile ang umamin noong 1986 na pineke nila ang nasabing ambush, na binawi rin niya sa sinulat niyang memoir noong 2012. Pero kwento ni Mijares, ito ang sinabi ni Marcos kay Enrile sa isang phone call bago ang ambush.
Bago mag-isang taon ng martial law, nakakuha ng mataas na rating sa survey si Marcos Sr. at ang kanyang military. Sinabi niya sa ikawalong sona niya na matagumpay at maganda ang naging epekto ng batas militar. Sinubukan din ni Marcos na tapisan ng singil sa kuryente para matuwa ang mga Pilipino. I think ang palituhan is yung pagkakaiba ng experience with knowledge. Like the Ilocanos, they will always like Marcos. Kasi alam mo, sa Ilocos, ang dami nagawa ni Marcos eh. Kapaganda yung kalye namin. O kaya, halimbawa, sa Tacloban, ako, yung ano namin, marami kaming ayuda, mga tanggap, ganyan. So, on one hand, hindi mo naman maalis, totoo yun. Pero, kung titignan naman kabuuan, ilan ba kayo na nakaranas niyan? Narinig na krimen, wala ka narinig na magulo, parang everything was ordered. So people liked it without knowing na yun pala yung mga institutions of democracy, unti-unti na. So media, wala, korte, wala, yung judicial system, isinara. Bawal din ang paglalaro ng baril-barilan at video games dahil bayolente raw ang mga ito. Ipinatigil ang pag-ere ng anime na Voltes 5 ilang episodes bago ang finale nito dahil bayolente. Mula 1972 hanggang sa matapos ang rehimeng Marcos, marami rin ang mga naging paglabag sa karapatang pantao. Umabot sa 70,000 ang mga inaresto at mga sapilitang dinampot ng walang warrant of arrest. Mahigit 30,000 naman ang tinorture at 3,000 ang pinatay ng military at Philippine Constabulary. Mahigit 300 sa lampas 100,000 biktima ng martial law ay hindi na muling nakita ng mga pamilya nila. Sa isang interview, ipinagtanggol ni President Bongbong Marcos ang kanyang ama sa pagdedeklara ng martial law. Ayon sa kanya, kailangan itong ideklara para labanan ang mga komunistang grupo, pati na ang mga armadong grupo sa Mindanao noon. Hindi raw idineklara ang martial law para manatili sila sa pwesto. What? Oh no! Nagtagal ng 9 na taon ang martial law, pero nagpatuloy ang pamumuno ni Marcos hanggang sa talunin siya ni dating President Cory Aquino sa snap election noong 1986. Sa parehong taon, binuo ang Presidential Commission on Good Government na ang mandato ay i-recover ang mga ill-gotten wealth ng mga Marcos. Dahil, after 86, hindi lang yung bangkarote yung ating treasury. And we had to pay, malaki yung ating binabayad. 50 taon mula nung idineklara ang martial law sa Pilipinas, nakabalik na ulit ang mga Marcos sa Malacanang. Kasabay ng kampanya niya sa pagkapresidente, kaliwat kanan din sa social media ang mga nagpapakalat side of the story, which we have perhaps been remiss in not telling, simply because we were so scared of traditional media, of all the abuse, the diatribe, the insult. So hindi na, naging tameme na. We'll just tell our side of the story as best we can. Napakahabang usapin nito, pero ang masasabi ko lang, kahit magbalik-balik na rin yung kasaysayan, isa lang. Nung natapos tayo sa martial law, we were much worse than what we were in 1965. Sabi ng iba, madaling makalimot ang mga Pilipino. Pero bakit nga ba dapat nating alalahanin ang madilim na nakaraan natin noong martial law? History does not repeat itself, but men repeat history. Ibig sabihin,
So naging pabaya tayo, hindi natin inintindi yun. Uulitin natin kung ano yung nangyari ng martial law. If we do not remember the past, then we are bound to repeat it. You cannot forgive those who do not seek repentance.